Okay, mga kamads, mga kaibigan, first and foremost, humihingi po muna ako ng apology doon sa mga fans ni Boy Tapang kasi mali ako doon sa kapatid niya pala yun. Kasi hindi ako talaga nanonood ng Boy Tapang content apart from doon sa mga Battle of the YouTubers, yung mga nagte-trending siya or yung kumakain ng tae, ganyan ko siya nakilala. Pero yung recent na vlogging niya, yung mga fake pranks, yung mga halikan nila ni Cherry White, hindi na ako masyadong nakatutok doon. So, kung nagkamali man ako, I do apologize for that. Okay, so after that, gusto ko na munang talakayin ito. Siguro, pakinggan muna natin siya para makuha natin yung context ng pag-uusapan natin. Gawa ka ng tama, may masabi pa rin. Kung gagawa ka ng mali, malamang may masabi silang na mali. So, hindi mo expect na tama yung sabihin nila na nagagawa ka ng mali. Well, TLDR nito dinideny niya na may pangbubugbog na nangyari. In fact, ang sabi niya, nagkasiraan ng gamit, tapos napakapasensyoso niya, tapos yung after magkasiraan ng gamit, yung jowa niya pumunta sa police. Banda rito yun eh. May magawa kasi na batas eh. So, naway lang sa partner yung hinampas niya sa akin. Nung pag-ampas niya, punto na nasira lahat ng gamit namin sa bahay. Walang bugbog na nangyari, sir. Sa katunayan nga, sa sobrang away namin, dumating sa punto na nasira lahat ng gamit namin sa bahay. Siguro yung mga gamit na nasira doon, nagkakalaga ng mga 30,000, lahat nasira talaga, mga TV namin, binasag talaga lahat, sobrang galit niya. Tapos pumasok siya sa kwarto ko habang ako, titignan ko siya sa pagsira niya mga gamit, tumakbo sa kwarto, titignan ko siya, parang nangasar ba, sige, basagin mo lahat ng gamit dyan. O sige, ganun, papakulong kita, ganun. Pumasok. So, ang nangyari, may pinag-awayan sila. In particular, kung ano yung pinag-awayan nila, hindi kasi sinabi dito ni Boy Tapang eh. Pero ang pinopoint ko kasi dito, ba't naman kayo nagsisiraan ng gamit? There is actually a more, masasabi nating mas tamang way para i-handle yung mga ganitong conflict. Kasi hindi ko alam kung gaano sila katagal, pero yung paninira ng gamit, parang hindi naman okay yun. Tapos, meron nang pinasok sila na mag-i-intervene sa kanila. Yun nga yung police. O, tuloy natin. Sa kwarto, nakalak yung pintuan, sinira niya yung pintuan. Tapos pagkasira, pumasok siya sa... Ang lakas naman nung girlfriend niya or nung kalibin niya. Nasira niya yung pintuan Hindi ko ma-imagine kung paano nasira Binato ng gamit, ganun ba? Kasi tuloy natin. Sige, medyo... Yung details kasi doon sa case, medyo nagugulumihanan ako. Tuloy natin. Nabutas na pintuan, yung sira na pintuan, yun yung hinampas niya sa akin. Nung pag-ampas niya, niyakap ko pa nga siya eh. Sabi ko, tama na kasi naawan ako sa mga gamit ko. So, parang hero pa yung dating dito ni Boy Tapang kasi, di ba? Well, ayoko namang i-contest yung sinasabi niya kasi nga may presumption tayo ng innocence, right? Tuloy natin. So, nung hinakap ko siya, hanggang dumating yung mama ko, nagalit yung mama ko na bakit daming sira dito. Napagalitan siya, hanggang nag-away sa mama ko, hanggang lumala tuloy yung away, hanggang pumunta siya dito sa police station. Nag-report siya. Hinayaan ko, mag-report ka doon kasi hindi na takot kasi wala naman. Normal na away lang sa partner. Walang bugbugan na nangyari, sir. Walang bugbugan na Tapos, nag-report siya dito. Nung papunta niya dito, meron ba kayong picture nung jowa niya? Siguro mas maganda, well, hindi ko gets sinabi, pero ano yung ni-report? Kasi ang lumabas dun sa unang report, which nabasa nating lahat, is meron daw bugbugan na nangyari. 'Di ba? May physical abuse na nangyari at yung isang report sabi daw tungkol daw sa vape, yung pinagmulan ng away. Pero all of a sudden dito, sinasabi niya na walang bugbugan na nangyari at ang tanging nasira lang ay mga gamit. So parang may disconnect, 'di ba? Well, kayo, ayoko na munang maghusga kasi of course na nakapagpiyansa na siya at nasa korte na 'to, 'di ba? So hayaan na natin na mag-decide ang korte kung tutuloy ba yung kaso or hindi. Tuloy natin. dumating yung pulis sa bahay. Kinausap ako, sumama ako sa pulis. Ako mismo sumama. Walang daming sinasabi kasi gusto ko rin i-explain sa mga pulis. Alam nga namang humindi. Hindi. Again, kasi di ba ang sabi sa balita, it was a hot pursuit na tinatawag. Ibig sabihin, pwedeng mag-warrantless arrest doon, di ba? So, kahit hindi siya kusang sumama,
kailangan niyang sumama talaga kasi it was a warrantless arrest. Okay? So again, may disconnect na naman dun sa kwento. Tuloy natin. Pagdating namin sa police station, nag-usap kami ng partner ko. Walang isang oras, nag-okay kami sana. Sabi ng partner ko, tara, uwi na tayo, antok na ako. Sabi ko, sabihin mo sa police na uwi na tayo. Eh, pagkasabi niya sa police na uwi na kami, wala na, na-file na yung report niya. So wala kami magawa. So ang tagal nun, ibig sabihin, kasi hindi naman ganun kabilis mag-file ng report eh. At saka, ibig sabihin, ongoing yung away nila kaya hinuli. Parang, I don't know kasi it seems to me na medyo one-sided yung storya. Kung titignan mo yung mga nangyari before, like yung sapilitang sumama, hindi ka naman talaga, kailangan mo talagang sumama doon kasi it was a warrantless arrest, 'di ba? So, I don't know, man. Siguro ganun nga. Tama nga siguro si Boy Tapang. Give him the benefit of the doubt na tinatawag na baka yun talaga yung nangyari. Talagang simpleng pag-aaway, lumala, nagkasumbungan sa police, tapos dinampot siya. Pero the time between nag-aaway kayo and pagpa-file nung case, hindi ba parang matagal yon? Would it take less than an hour, more than an hour? Who knows? Baka kasi tatlong lakad lang sa kanila yung police station eh. Tuloy natin. Kasi na batas eh. So, kala niya yung batas kasi piling paglarawan. Eh, napasok ako sa kulungan, nagbabantay siya sa akin, 24 hours. Sabi ko, ngayon, tignan mo yung report mo. Nung nangyari, nakulong ako. Nagbabantay ka sa akin, namamakawa ka. Namamakawa siya sa mga pulis na ipalabas ako. Wala eh, may batas tayong sinusunod eh. Parang na-gaslight pa yung babae, no? Hindi ba dapat, yan, ang may kasalanan na kayong dalawa? Kasi sana yung mag-i-intervene sa susunod, yung parang pakikinggan nyo talaga like a parent or an elder na pakikinggan nyo yung parently advice nila. Kasi ang nangyayari kasi, pag hindi na kaya, hahanap sila ng nag-i-intervene dun sa away nila. Eh, pag dinamay mo yung police, i-report ka niyan, may due process tayong tinatawag. Hindi ko dinedebunk yung sinasabi ni Boy Tapang in relation dun sa may batas tayo. I think tama yung sinasabi niya na yun. Wala akong contention doon. Pero yung the details of the case, it seems like it's so polished. Yun yung akin na parang pinipigilan pala ni Boy Tapang yung isa lang yung nagwawala. Parang ganun yung implication sa akin. Pero who knows? Kasi nga mukha namang wala namang kung na-file man yung case, mukha namang papatulugin na lang at madadrop din yan eventually, di ba? Tuloy natin. Napakalit lang sana ng problema naman, sir. Away mag-partner lang talaga. Wala, away partner, napakalit lang. Kumbaga, ang dapat tutukan natin na problema. Hindi ito problema ko eh. Dapat problema sa adik, problema sa magnanakaw, problema. Ay nako, hindi. Of course, hindi na iba-ibang case yan eh. May ginagawa naman ng ating gobyerno pagdating sa mga ganyan, di ba? Ay. Pero sige na lang. Hayaan na lang natin. Time niya yan. Sa rapist, maganyang problema ba? Ito, away partner lang. Napakalit lang talagang problema. Pero wala vlogger tayo. Ayun, tama. Correct yun. Kasi nga, public figure sila. Pag public figure ka, yung mga ganitong bagay, under a microscope. I agree ako dyan kay Boy Tapang. Ganun talaga eh. Pag vlogger tayo, kung di pagkakamali, kalat talaga yan. Mali ka na. Correct. Tama siya doon. Hindi ko ko-contest. Sa tingin ng tao kasi, abangan nila yung pagkakamali mo. Pero wala. Well, hindi naman hindi ko naman inabangan yung pagkakamali mo. Nag-trending lang kasi. Of course, ako naman, syempre, kung yan yung alibay mo, alangan namang kontrahin ko pa yan, di ba? Syempre, wala na ako sa posisyon nun since nasa korte na yan, di ba? And I respect the court. I respect due process, di ba? Hindi natin alam kasi kung anong pwedeng maging desisyon ng korte. No one knows that. Kahit na yung mga nagmamagaling dito sa internet, wala talaga. Miski ako, I just know how some of the process works. If I don't know the process, then I'll ask my lawyers. Because yun nga yung binabayaran ko sa mga abogado to give me legal advice. And I hope, siguro, we're good here. Panoorin nyo na lang yung buong sinasabi nitong si Boy Tapang. Siguro the best way, if you are in a relationship and you wanna keep your relationship and you don't want to break up in a relationship, siguro the best way, yung mag-i-intervene sa inyo is siguro kuha kayo ng counselor. I mean, if you have the money for counseling, go for it. Magkano lang ba yun? 3,000, 4,000 lang yata yun. Or maybe or sa barangay, 'di ba? May mga family guidance din doon, 'di ba? So ang point ko rito is that
kesa humanap kayo ng intervening party na police, mas maganda siguro if you get a counselor, 'di ba? Ako at a very young age, yan siguro yung nagkamali ako. Why? Kasi pagdating sa away, talagang nakikipag-away ako dun sa partner ko. Hindi ako humahanap ng nag-i-intervene na party. Ah, kasi pwede naman yun, kunyari mami mo or yung mami nung kabila, pwede rin yun. Kaso kung hindi kayo nakikinig doon, mas maganda is to get someone in authority na hindi police, like a counselor. Yan yung the best way to handle this kind of things. Lalong-lalo na if may mga nasisirang gamit, di ba? It's a pretty small investment in mental health than actually makikipag-anuan ka dyan, di ba? Pero wag nating subukan ng korte, wala talagang nakakaalam kung ano mangyayari sa mga susunod na kabanata pagdating sa pag nasa korte ng isang bagay. Malay mo, umakyat 'yan and pag akyat niyan nakitaan ng kasi ang fiscal ngayon hindi na probable cause lang ang hinahanap nila, reasonable certainty of conviction na ang standards ngayon in court, 'di ba? Kaya ngayon medyo matagal yung mga cases, okay lang 'yon. At least alam mo na kapag sumampa yung kaso mo, talagang meron kang malakas na ebidensya laban dun sa kalaban mo. So yun lang naman yung sa akin for today. Sana lang hindi na maulit to Boy Tapang. Again, nag-a-apologize po ako dun sa mga fans ni Boy Tapang kasi may mga mali akong information kahapon in relation doon sa kapatid ni Boy Tapang pala yun. Hindi ko kilala kasi sila talaga. I'm sorry kasi kayo kasi mas pinanonood nyo si Boy Tapang. Yan lang naman yung sa akin for today, mga lods.